Bibles up, Bibles up. See it what you mean it. Ready go. This is my Bible, the Word of God. I need this book. It will change my life. It makes me strong and it will bless me today. I will be taught the Word of God. I boldly confess my mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Matthew chapter 9 verse 35. Read with me loud and clear. Matthew chapter 9 verse 35 down to verse number 38. All together, ready go. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is what? Plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. In ang Biblia, the Lord of the harvest. The Lord of the harvest is God himself. Ang Ginoo nato, siya ang Ginoo sa mga harvest. Ingon sa Bible, send forth laborers into his harvest. Soul winning, mission support is not the harvest of our pastor. Harvest kinis Ginoo nga atong gitabangan ang harvest sa Dios. Praise the Lord nga ang imong gisudlan. It is not the harvest of man, it is the harvest of the Lord Jesus Christ. Our lesson this morning, he is the Lord of the harvest. Ang Ginoo, siya ang Ginoo sa mga harvester, and we are the harvester, and the Lord, he is the harvest. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong kaayo, Lord. Salamat sa mga presentation sa mga missionary right now. Lord, kaming tanan, Lord, naluwas gid tungod sa misyon. Jesus Christ is the first missionary in the book of John 3:16. Salamat, Lord, at kaming tanan naluwas tungod sa missionary. Abraham is a missionary, our patriarch before the old saints, before the disciples is a missionary, and the church is a missionary according to John chapter 20 verse 21. Thank you, Lord, for the testimony of every missionaries, Lord. Wherever they go, it's our prayer, Lord, that going to bless them, guide them in language, especially protect them, because wala kami kasayod sa mga lugar ngailang adtuan, but because of your protection and mercy, Lord, bless this church. Salamat sa mga membro nga nakatuna pagtabang sa misyon, dili tanan, dili thousands all, not 500 all, but hundreds. Wala kami kasayod sa among mga level of capacity in our income, but Lord, help us that we can be able to partner the need of the missionary para makaadto sila sa mga mission field. Lord, bless this church, bless your people, bless me this week, bless me as I preach, as I challenge your people right now. This is my prayer. Forgive me all the sins and cover us from the precious blood of Christ. I always promise, Father, whatever the success, all the glory must belongs to you. This is our prayer. In Jesus' name I pray. Say amen. Malingkot na palihok. He is the Lord of the harvest. Now, one thing that interests me, Jesus, in his heart, more than anything else, is the harvest. Usa nga nakapa-interested gid sa atong Ginoo makaigsunan, kini itong word nga harvest. Salamat sa building, salamat sa sakyanan, salamat sa material blessing, but one thing for sure nga nakapa-interest sa kasing-kasing sa Dios, it is the harvest. We can see sa Biblia nga atong gibasa, kining verse atong gibasa, speak of the harvest. In verse 35, Jesus Christ go to the villages. Nag-adto si Christ sa mga subdivision, villages, teaching in their synagogues. Kanang synagogues makaigsunan, mga kanto-kanto na mga bangay, mga area-area na nga magtapok dito ang mga Hudyo. Then ingon si Kristo, samtang magtapok sila, Christ is preaching the gospel to the kingdom and healing every sicknesses. Mga ayos sa masakiton, ang patay, ang banhaon, ang mga gipang, tanang mga klase sa mga sicknesses, Jesus Christ healed the sicknesses. And we can see in the Bible, samtang si Kristo nagtanaw sa mga tao, about the Bible says, he was moved with compassion. Nibati siya something kaloy, na siya nakita nga wala nakita sa uban. O ang iya nakita kinikilala. A great problem in the harvest because the harvester are few. Namin na ba ta? Ang pinakadakong problema sa harvest, kay daghan kay alanihon, pero the Bible says, ang muani pirti lang gamaya.
It might be when Jesus Christ says, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Bukat kayang kasing-kasing when He says, the harvest is plenteous. Kanang dako kay ba, bukat ka sa kasing-kasing ni Kristo. Samtang lingon siya, then saith He unto His disciples in verse 37, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest. Niyang siya, Pedro, Tomas, Bartolome, Mateo, Philip, Nathaniel, yang gitapok ang mga disciples, and He says, pag-ampo kuno mo, just pray. Mag-pray salamat ni members. Mag-pray tag good health. Kano si Amen? Mag-pray tag financial freedom. Let's pray for protection. Let's pray for provision. Let's pray nga madato ta. Let's pray for promotion. Walay sayop. Mag-ampo tag material blessing. Walay sayop. Pinang-pina ka na kung sayop. Kung wati pagtagad sa mga spiritual things. Let's pray for more laborers in this harvest. But the sad fact this morning, bisan asa ka mga kurso right now, few are connections to the harvest. Look at the secular. Many come to engineer, many become a doctor, many become a lawyer, many become a teacher. But sad to say, gamay lang gid kayo, few are to become a missionary. Gamay lang ang mag-enroll sa Bible school for training. That is why, salamat ako na mag-Bible school. Salamat ako na mag-missionary. Salamat ako na pastor. Gamay lang din ang mag-ato sa ministry. Kano siya, amen? Gamay lang ang ministry. But sometimes, sayon-sayonon nas mga ubang membro ang simbahan. Pila ka mga church ako nadunggan. Sayon-sayonon lang sa mga churches o split ang simbahan. Kay gusto sila magpastor. Dili lisod ang kinabuhi. Dili sayon ang kinabuhi sa pastor. But sometimes, sayon-sayon nagpikas sa mga membro o sayang simbahan. Nagtuo sila. Sayon ang ministry. Ministry is not easy. With the power of Christ. God said, as we all know, that the Palestine during these times, there are fruit harvest. Grabe ang ilang harvest sa mga Palestinian during these times sa mga trigo. Dili kinibasakan trigo. Sa Matthew chapter 9, ang context na grabe trigo, lahi ang trigo kaysa humay. Dagang kang trigo harvestonon. But ingon si Kristo mga apostles, bisan pag daghay mga trigo nga harvest, pero doon na pa'y lahi nga harvest nga labaw sa trigo, and that is the harvest of the souls of men. Jesus says, this is His harvest. Iyang kining harvest, dili kini atong harvest, dili kini harvest kini sa Dios nga atong gi-join. Ang sumilyon, 6,000 plus people in our barangay is the harvest of the Lord. Can you say amen? The 8 puroks of sumilyon is the harvest of God. The 210 million Filipino population in the Philippines is the harvest of the Lord. The 7 million population in Singapore is the harvest of the Lord. The 10 billion population in the world is the harvest. Tanang tao sa kalibutan, it is the harvest. The Seventh-day Adventists, the Roman Catholic, the Pentecostal, the Mormons, the Jehovah's Witnesses, they are the harvest. Are you still with me? So pasabot kay, the moment you involve in mission, we need to partner the missionary. We need to teach children discipleship. Go to Bible school. Salamat atong i-pray ng tulungan na bilin si Janjan, si Lalay, o si Clint. Let's pray for them nga makahuman sila para maadto sila sa harvest. Let's pray for more missionary folks. Ingon si Christ, just pray for the Lord harvest. Look at Matthew 9:13. Si Christ nag-appeal siya pre-meeting. Kung si Kristo nag-appeal og permitting, nitindog si Jojo, Pastor madato me. Nitindog si Alan example, Pastor makapartner sa kanan. Nitindog si Dandy, Pastor nakoy kapital sa business. Nitindog si Danilo, Danilo, what is your prayer request? Good health. Sister Lincia, what is your prayer request? Maayo akong arthritis kaya mubalik na upi sa Dr. Carlones sa ospital. Si Papa, what is your prayer request, Brother Dudong? Ang akong request nga, maulian ako kay duhan ako kasimana sa ospital. Nailiuning, what is your request? Nga maulian lang rayuma. Si tatay, unsa yung request tatay? Maulian imong sakit. Tama ba? Pero pag ingon sa MC, Jesus Christ, what is your prayer request?
ang mga tao na lubag. Pero pagtubag ni Kristo, what is your prayer request? Jesus Christ. Nitindog si Kristo in Matthew chapter 9:38, this is His prayer request. Pray ye therefore the Lord of the harvest. Hello? Ang prayer request sa Diyos nga, dili balay, dili sakyanan, dili material blessing. Ang akong prayer request nga, mag-ampo kita samahan sa harvest. Nga ang Diyos magpadala pag more laborers into His harvest. Magpadala pa ang Diyos og laborers. Are you with me? Magpadala pa sa mga pastors. So more laborers into the harvest is the prayer request of Jesus Christ. Di ka lang. Gusto ang Diyos nga magpadala pag mga laborers. Dagan tayo Christians mag-appeal sa extension classes. Hoy, paminaw yung people. Pila na kasimana si Bambam rin magtulog bata ka na Sabado. Sila Kir, salamat. Naipipila. Young people, wake up. We need more extension classes. Hello? Dayon mo mga is different. More child of God to join the visitation program. I count the young people o mga adult 37 plus akong na-witnessan today karon nga semana and they received the Lord. Pastor, tinuod ka na magdawat. I don't care kung tinuod ba, importante atong gisultihan. More child of God involved in mission. Mga members, magtabang ta sa mission, amen ba? Find ways, kaya na, to involve in every ministry. Mangitat nag-ministry ba nga, doon ay connection sa harvest. Paminaw, membro, pangitag pamaagi nga, na kay partnership sa mission, pangitag paagi nga, tanan na itong gibuhat, doon ay connection sa kalag sa tao. Hello? Estudyante ka pangatag gospel tracts. Atong Webe, salamat ng distribute na gospel tracts sa mga estudyante. Pangitang ministry ba nga, doon ay connection sa kalag sa tao. Bisan unsa, pangitag, musuport kag mission. Di ba connection sa kalag sa tao na? Magatiman tag missionary, magtudlo kag mga bata, maghatag tanan nga ministry. Pag-pray nga dunay connection sa kalag sa tao, because the source of man is the harvest of the Lord. Ang pangit pag yun, wa kay gibuhat para sa connection sa kalag sa tao, pabugat pa ka sa church. Nag-announce ka itong Sunday, dili ko mubisitag membro karong buwan na nga backslider, I promise. Gawas lang masugatan ta kasadan. Nga naman, I read a book. Kamong pastor, nga sige mo balik-balik sa mga backslider, wala problema. Pero ayaw kalimti, nga mas tagal pa yati manunon, more than the backslider. Pitin naghahanap pagkalag na harvest. Ang time sa pastor, mahurot sa balik-balik, ang mga membro, nga dugay ng kasabot nga napabangbuang. Pitin naghahanap kalag harbisonon. Mahurot lang ang oras sa pastor, magbalik-balik, mag-counsel ang membro nga dugay na kay wamutumo. Gawas lang, malabihan mo na ako. Pwede mo tawagan. I think 37 this week. Every day. Dito may hospital, I witness for the patient. Ayun me. Burden ba nato pagtabang sa misyon? Let's pray for the harvest, folks. Grabe ang mga tao. Daghan kay harbisonon. Ang problema, why mga harvest? Kristohanon, di ta magpasayon. Wala pa ta sa langit. This is not heaven. O sa gisulti, Revelation chapter 14 verse 13, the Bible says, I heard a voice from heaven saying to me, right, blessed are the dead which die in the Lord. Bulahan ang mga tao nga namatay sa Diyos. Yes, saith the Spirit. Ang tinuod nga gain. Ingon si Pablo sa Philippians 1, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayon kadaugan, pero wa kay Kristo, ang kamatayon kapildihan. Kana nga verse gigamit tas tanang patay. Tanang patay, may nakasulat dyan, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kung wa kay Kristo, ang kamatayon dili ginansya, kapildihan. But Jesus, the Spirit that they may rest from their labors. Look at the verse. Kano sa tamo pahuway? Inakamatay na nato. Kano sa tamo undag trabaho sa Dios? Inakamatay na nato. Kano sa tamo pahuway sa tong ministry? Inakamatay na nato. Ang problema, dagay Kristohanon, buhi pa na mahuway na. Kawa, that they may rest from their labors.
Kanus ka mo pahuway sa libor. Unya nag-rapture. Unya nagmamatay ka. And their works do follow you. Human sa kamatayon. Ang imong binuhatan, musuwat, musunod nimo. Biskitang tanan, muatubang ta sa Dios kung na ba kay reward o wala. Your works do follow you. Gapon ni Bible study to atin tagibo. Yang silingan ni tambong na lasing. Pag-abot sa bana, nanawag. Dali. Padawat na mo, bahala, usab. Nanawag na. Kulakaw na sibat na. Kaya nasuko na yung bana, sibat na. Kasi bunalan tagbato. Sibat na. Pero at least si ate, salamat nakakumpisal. Kaya sige, may Bible study, di matiwas. Kaya mabuti ang bana. Gahapon nakakumpisal, nakasinas pre. Nalakaw, nakaiabot na yung bana. Matimingan na po mo, abot mo Bible study ta. Kadangay pa lang di ko matuli mabot. Pero praise the Lord. Pastor ni dawat ni sabat. Tinuod ba? Wala na tayo labot, tinuod ba sa dili? Importante na kasulti ta. Let's have a connection to the source of man. Our rest is in heaven. Christians, paminaw. Ang atong pahulay sa langit ra. Hello. Baptist ka, sure ka sa langit. Ayaw pahulay diri. Ang atong pahuway sa langit ra. Walay resign sa Christian life, folks. Walay resignation. Nabay rewards musun na to. It was the harvest of Christ. Him to him the beauty of heaven. Gibiyaan ni Kristo ang langit para mo nilang sa yuta. It is the harvest. The Bible says, for the Son of Man, Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Can you imagine? You are lost before, but now you are saved. Sa una nawata, pero salamat nakaplagan ta ni Kristo. You are sinners, but now you are saved. In Romans chapter 3 verse 22, ako ni, si Luke ni, si missionary ni, kitang tanan, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of Christ. Tanan imong gibuhat, you give to the press, nagsimba ka before, nagtabang ka before, nagpray ka sa pare, nagampo ka sa una, nagmananita ka, nagrosaryo ka, tanan imong gibuhat, kung wapa kay relasyon ni Kristo, come short of the glory of the Lord. Dili kito counted sa Dios. Come short. Why? Come short because of sin that barriers us. Dunay sala nga nagbabag nga dili takabot sa Dios because of our sin. But praise the Lord, wala na ka sa 23. Wala na ka sa Roma 3:23. Ang Kristohanon, wala na sa Roma 3:23. Ang Kristohanon, na sa Roma 3:24 tanawa, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Praise the Lord, nagiusab ta, giredeem ta, gilukat ta, di nakakamsot, tanan nimong gibuhat karon, makaabot tas Ginoo. Sa una di gikaabot. Katong pagrosaryo, katong pagprosesyon, katong pagtuklod-tuklod sa o sa tawag kanang tanang balsahan nga nay Ginoo. Karo. Kanang sa Suryano nga itulak-tulak bisag unsaon pag sakripisyo, bunal-bunalan pa ka sa una, magpasan pa sa cross. Ingon sa Biblia, you come short of the glory of God. You cannot come to the throne of God because God is holy and you are sinners. Pero salamat after you got saved. Lindo wala na ka sa 23. Arnel wala na ka sa 23. Lulong wala na ka sa 23. Renato wala na ka sa 23. Oscar wala na ka sa 23. Kitang tanan nga luwas nanatas 24. Being justified. Can you say amen? Can you help me to read, Rodrigo? Being justified freely. Libre pa yun ang justification. Ang kulto, sila'y nagmatarong sa ilang kagalingon. Apan kitang mga Baptist, si Kristo ang nagmatarong through His grace. The redemption. The redemption. That is in Christ Jesus. Listen. Sa Romans 3:23, come short of the glory of God. Nakasabot bisag unsaon to paningkamot naghatag ang gospel tract sa Ephesians 3:21. I like the verse. Tarawa, Ephesians 3:21. Unto Him be glory in the church. Before you got saved, come short of the glory of God.
But now you are saved. You can give glory to God in the church. Are you not happy? Nga pwede na ka makahatag himaya sa Dios diha sa church. Salamat sa mga pagkaon gidala sa misyonary. Salamat nga muhatag mong tubig sa mga misyonary. Salamat sa mga prutas nga gihatag sa mga misyonary. Tanan na tong gibuhat kung saved na ka, makahatag na ka himaya sa Dios. Pero usay, mas devoted pa ta sa kulto pa ta kaysa tinuod na tang saved. Come, sir, folks. Christ came on earth for the harvest. Nganong na-save ka? For the harvest. Are you with me? Gibihan ni Kristo ang langit for the harvest. 2 Corinthians 8:9, Lord of the Bible, for you know the grace of our Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. Si Kristo dato, si Kristo tagalangit, si Kristo hari sa tanang hari, pero ninawag siya sa yuta para kitang pobre muadto sa langit. Si Kristo dato, ninawag sa yuta na mo pobre, para kitang pobre muadto sa malahimo dato. Si Kristo tagalangit, kita tagayuta. Si Kristo ninawag sa yuta para kitang tagayuta, musaka sa langit. Amen. That's grace. Hello. That's grace. 2 Corinthians 5:21, Lord of the Bible. He hath made him to be sin for us. Tawa kiso, tawa. He hath made him to be sin for us. Si Kristo ang murag na himong sad-an nato. Nga wa man siya kailag sala. Namina ba ta? Si Kristo wala kailag sala, pero nahimong sad-an. Si Kristo wa kailag sala, pero nahimong sad-an. Tungod nako, tungod nimo, tungod nimo, tungod nako. Si Kristo nga walay sala, nahimong sad-an para ikaw nga makasasala, mahimo kang righteousness of God in Christ. Ang tawag na divine exchange. Click na. Si Kristo way sala. Nainangutan na, Pastor, what are you today? Look at the verse. Si Kristo ay sala, pero murang nahimo siyang sad-an para kitang makasala, mahimo tang righteousness of God in Christ. So pangutan na, what are you today? Are you addict? Are you sinner? Kinsa man ka? Are you drunkard? Kinsa man ka? Kaya nga si Kristo. Si Kristo walay sala, pero nahimong sad-an tungod nato para kitang makasala, mahimo tang righteousness. Atubangan sa Dios, you are not sinners. Atubangan sa Dios, you are not drunkard. Atubangan sa Dios, you are not addict. Atubangan sa Dios, you are not prostitute. Atubangan sa Dios, you are righteous before the Father because of the righteousness of Christ. Nakasabot mo? Atubangan sa Dios, matarong na ka. Dili tungod nimo, tungod ni Kristo. Kay kundi ka matarong, you can't enter heaven. Hello? Atubangan sa Diyos, maayo na ka. Atubangan sa Diyos, matarong na ka. Nga naman, dili tungod nimo, tungod ni Kristo. John 1:29 says, the next day John saith, coming unto him, and said, behold the Lamb of God. Dunay Lamb of God. Dunay nati nga karniro who taketh away the sin of the world. Are you not happy nga nagkuha sa atong sala sa kalibutan? Dili tong 23 ang edad sa Socorro ang nagkuha sa atong sala. It is the Lamb of the Lord, Jesus Christ himself. Jesus came for the harvest. Jesus Christ is serious when he says, go ye therefore into all men and preach the gospel to every Christian. Ayaw luya-luya, ayaw pang luod, dunay harvest. Hello. Don't stop praying, don't stop preaching, don't stop coming to church. Ayaw undang sa paglikon nga naman, dunay harvest nga nagpadayon sa ministry. Ang among topic sa tagibo, padung na sa soul winning. Nga naman, nakita na ko ilang growth. Kada may study, magnganga, magkagbulpin, maghulutbok, ilistang bersikulo. Kini may gwapo, dali ni mo grow ka interesado. Besan pagdugay na ka mo simba. Kung di ka interesado, di ka mo tubo. Kundi salamat mo na mo yung mga pariente din ito. Ate, bring your neighbor. Yang mga igsoon sa likod. Yang mama nito, no? Katong naidiferensya. To bring your neighbor. Kini, interested kay baga nga. Pastor, sa ito nga verse. Kung sa meaning,
magnutag sa notebook, ilista. Siya pa'y mubasa, magbisaya pa mi. Ambi ng Bible ni mo. Pastor, kay kini interesado ni, mahimo ni sulwiner, madugay. Nga naman, nindot tudluan ni interesado kaysa yung tudluan nga way gugma mo patudlo. Challenge din. Di lang tataman maminaw. Di lang tataman magsimba. We need to do to others for the sake of the harvest. Members, ayaw, hallelujah, we have the harvest. Dunay harvest. Now listen, if you believe that Jesus Christ is the Lord of the harvest, do you believe that Christ is the Lord of the harvest? Hello? Sige ko hatod ni Kin, anak, pagtarong sa imong kinabuhi, anak, daghan kay kang classmate, anak, ma-friend mo sa SDA, akong ipang tapok, tuloy na katunga, classmate ni Kiren, haman mo dahi. Oh, hatod-hatod, musakay sila, kuwag alas 12, ihatod na ko sa Bayadak, ihatod sa Rigata, mura ko panda driver nila. Mura ko grab driver. Kunak pag tinaraw nak, daghan kay mga friends, mga trupa ni mga SDA. Kaya ang imong school SDA. But even SDA kinsa man ta, we need the right relationship with the Lord. Unsa may atong religion, importante na kay relasyon ni Kristo. Therefore, the Lord of the harvest should be followed in our church. Ang atong sundon sa simbahan, dili ang doktrina sa tao. Ang atong sundon sa simbahan, dili ang tudlo ni pastor. Ang atong sundon sa simbahan, ang tudlo sa Ginoo sa harvest. And the Lord of the harvest is Christ Himself. So number 1, giun sa pagtanaw ni Kristo ang harvest. In verse 35, look at verse 35 please. Matthew 9:35, giun sa ni Kristo pagtanaw ang harvest. Tao Matthew 9:35. And Jesus went about all the cities. Mga bata, please, tabangin nyo. Di na pwede mo naog pa ko. And villages. Teaching in their synagogues. Milvin, pag ato na ko sa inyong komputeran, na ay potential. Oscar, mo post mo 5 minutes. Grabe na kanag mga dagko ng edad, Milvin. Heidi, 15 years old, nagtapok sa komputeran. Magsabot na, grabe. Pilang oras, Milvin, sa computer? Pila, Milvin? Jis. Milvin, pila Milvin? Jis. Ug 20 ang computer, 10 times 20, 200. Dong, pwede ba dong bayaran ako inyong isa ka oras dong? Manigibot ni Jason Carlos sila mga laborers. Kung sakto bitaw no, siya gisilduhan ta mo, mga laborers silang church. Tag 20 kapin, alauna magsugod ang trabaho. Pwede alas 2 na mo magtrabaho. Siya masuko among purman. Barang masuko ang purman, ako may pastor sa church. O sa may nautag alas 2 na mo daw. Pero, alauna to alas 2, mag-Bible study ta, pero gibayaran biya mo alang oras. Kani imagine, Heidi Milvin, unsa ka potensyal ang komputeran? Kung dunay na po mag-computer, tag 10 ang oras, bilang 30 minutes, bilang oras sa 30 minutes, 5 minutes. Oh, sorry, 30. Kung 10 ang 1 hour, ang 30 minutes, 5 pesos. Sakto ba ko, Heidi? Sakto ba? So kung 5 ang mag-computer, tag 5, gastoy 50. Tapli ilang 5 pesos nga 2. Maminaw makadyot sa simple nga explanation unsaon ang mga batanon makadungog sa Kristo nga kailang kaluwasan. Kay bisan yang people na kinalala Ginoo. Bata man kaniya. Daghang gig potential sa harvest. Sir Jojo maestro, Atilini maestra. Paningkamot kintaon mo nga hangtod mo graduate ang mga bata, madoktrinahan o gospel sa kaluwasan. Ayaw na ng baptist, kanalang kaluwasan nga naman, nagatubang mo permintis mga estudyante. Privilege kayo na ninyo ay mo badlong. Kung magtudlo mi dito nilok, pwede mi badlongon, kayo mi permit sa school. Magklase ko sa gawas ni Talisay. Si Joy pong sirabi ko pagtarong mo dinong kay your testimony na kasalalay, kay tulo lang mo din ni aling magtarong ka sa kalis, aling! Kay tuloy baptist din, nabalhintanan. Inyong kapila ko nakatapok. Mga class Joy, tapok kayo mo classmate Joy. Pero magkukasukas mo. Takas kay Aritis, ayaw po mo yung anak eh. Mapandol po inyong classmate. Tapok kayo inyong classmate. Privilege na. Kung di mo makamaw, tawagin si pastor. Pero dapat kitang tanan makamaw. Ang ministry, ang harvest, it is not the work of your pastor, it is the work of the church. Trabaho na sa tanang luwas. So
Amen. The ministry Jesus Christ shared the people. He went saw himself. Niadto siya. I want to see how the Savior of the world become the servant. Ang Savior nahimong servant. Ang anak sa Diyos nahimong servant. God the Son became servant of God. Si Kristo, ang anak sa Diyos, nahimong servant. The reason because of the harvest. Matthew chapter 20 verse 28, even as the Son of Christ came not to minister unto, but to minister. Can you imagine? Si Kristo, wala mo ani para alagaron. Siya ni siya, para siya mo alagad. Hello? He gave his life as a ransom for the souls of men. Wala si Kristo ni anis kalibutan para alagaron. Nianis siya para siya mo alagad. Nagpalansan sa cross. Human si Kristo, nialagad nato. Kita na po'y mo alagad ni Kristo. That's the harvest, folks. In Matthew chapter 9, please. According to Bible scholar, historian Josephus, there are 200 cities and villages in the region of Galilee. According to the research, this is the common, ang ilang common nga panginabuhi sa panahon sa Matthew chapter 9. Sa during the time, pagsuwat ni historian Josephus, ang ilang panginabuhi, trigo, kailan mo trigo? Wala ko kitang trigo personal. Nakakita kong trigo sa internet, unsa ng trigo. Kanang trigo, lahi po na sa humay. Diferensya, pero sa ilang panahon, Palestinian trigo ni. Sa ato basakan si Inmar diri ignorante ini. So samtang si Kristo kauban sa mga disciples naglakaw sa harvest. Daghan kay mga trigo. Anihono na. Ningon si Kristo sa mga disciples, dapat makita ninyo ang labaw pa sa ako nakita. Nga bisan da kay harvest nga trigo, doon na pa'y labaw nga harvest sa trigo ang kalag sa tao. Hello? Manang ningon si Kristo, pray therefore the Lord of the harvest. Lamin na ba ta? Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers. The question this morning, napabata bisan pag nag-ampo batas mga pastor, mga misyonary nga naglibor? Hello? Nga usay pag-ausaw nito pag-ampo sa ubang tao nga kita mismo na side man tas tong prayer life. Lamin na ba ta? Tagaan to karong sulod soybis is our prayer vigil. Ayaw mong tuwan ang istorya nga mag-ampo kato ng mauto-uto nga mga burikdot. Tanang Diyos na kinahanglan tag prayer power. Josephus, listen up. Gistimate ni Josephus nga ang small villages nagpuyo 15,000. Salamat alas na mong istorya, Kapitan. 17,000 na ta. 7,868 na daw ang sumilihon. During this village sa time nila, more than 15,000 estimated sa mga Bible scholar their assessment in Galilee sa kadaghan. Din tanan nga Galilea nga namuyo, more than 3 million people is the harvest during this time. Ang Pilipinas, akong gitunan, 110 million na ta. Paminaw Kristohanon, dako kay harvest sa atong lugar. Ay, salamat na harvest. Namina ba ta? Sige, tag-complain sa corruptions. Ang among auto gilungkab sa kawatan. Gikuha ang kwarta tanan patibag. Tanang ID tanan gilungkab, gikuha tanan lisitanan tanang papel. At ba nangaon mig durian sa CCTV, di maklaro sa bumburadyo. Nasakpan ra kay pag-abli dito ang babae na kay namali o kay nikitawagan o kay nakita ng vaccine card nga ni Ronald Cusare. Di nakita ng kawatan, nakita dito, naghilak-hilak man to, gikuan sa pulis, kay branded na kaya kawatan sa ampayon. Din pag ato na mo sa balay, kay uli ang kwarta, ginsakay mis patrol. Inko, sir, ang ginang pulis, sir, pwede ako nalay mo balik sa police station. Kay nakadumdum ko sa kang Pastor Subrabas nga wali, nga ang kawatan nasakpan sa Bikire. Nagtog, gisakay sa sakinan, giatod sa Cagayan. Kaingon ng kawatag isalbis kulatahon. Kay milyonaryo ang tagya sa Bikire, gipasakay sa sakinan, gida sa Cagayan, niaging iligan, gipakaon sa restaurant, gipatog sa hostel, gisulwining, nahimo ng church workers karon.
Kaingon si Dok Pastore, nganong ato man yung patyon, nga kung masugatan lang ni Kristo, maulian man eh. Nahimong workers, nakadumdum ko. Ingo, sir, pwede ako nalay hatod. Di na lang may ikuyugan yung padong sa pulis, sir. Ako nalay mo hatod kay nagtuon ako nga pag humag-uli sa kwarta, mag-Bible study akong sulwiningon sa ilang balay. So to make the long story short, nisod ang pulis sa balay, kauban sa patrol, nagpabili ang duha, nikoy ko sa gawas, nadag martilyo kay gubo ng balay, kay ginakan siyang papa, na makakariwala na, nilayas na dito sa balay, duha na kasi mana kay grabe kawatan, ang bateri, ang cellphone, ang relos, yung ginikanan, nahurtong kawat. So nagsusun ang pulis, naglibot-libot ang investigator sa balay, kaya nagsusun lagi kay basing musibat, nagkuha lang, nagtanggal ang pulis sa liston, dumagan! Ginok na na mislikod sa basakan. Dagan pastor ka. Squatter sa dapi sa suba. Wala na gin makit eh. Dini mo pastor, mo file maka case naman tay witness. Mo witness tong tindira sa ukay-ukay. Nya tungod sa ang kalagot kay Brandon na kay picture, nakita niya kawatan kay atong file ang kaso nga di gid pagawson. Pero pastor, magdepende minimo kundi ka mo barog dili na mo yung file, kaya di man ang pulis mo file, ako man kaya ako may tagtungod ko. Sir, ayaw na lang sir, ayaw na lang, gamay na tong kwarta, na uli man ang passport, ang lisensya, ang sa pusil, na uli tanan, sir makitaan ng kwarta kay besan pag unsaon nag-file o kaso, makawadi ka po na ang kausapan sa tao kung madawat gid si Kristo. Sir, mo ato patag korte, mo ato patag abogado, nanawag na ko skilis, unsa yung pulis, mo file ba kaso? Pastor, wala ko mo file o kaso, mo ato mo korte, wa ko abogado, langan ba sa good. Magkasukaso pa ka, gamay ng kwarta, kanos apa na mahuman ang kaso, unya, dugay, mahasol pa kag apil, pasang di atis na uli ang mga documents. Akong pasabot, sige tang reklamo sa corruption, sige tang reklamo sa mga kawatan, pero di ba na mausap unless why Kristus kinabuhi. Si Kristo na ba yung makausap? Ay nalang kasuhisin. Makitaan na lang kwarta. Kaya naablihan mang gamay ni Miss ang bintana aron makagawas ang... Nawa mang bahag na mo. Giablihan gamay bintana aron ang baho makagawas. Sa durian na lang. Asa mang bahag? Gibantayan na siguro to kay nireklamo man ang durian nga pastor. Niadto na si mana tulo ka cellphone nawa pod nila. So posible nagatang-atang nas durianan, nangita lang ng mga sakyanan nga mohunong mabantay-bantay kasi makabinta. Mo nang sa durianan sa atbang bumbuna di ay mo kumpensa siya. Kay last week tulo po ko ka cellphone. Nakuutan giablihan man gamay kuha ang bag. Dito gihap sa ampayon, gibungkag tanan, nakita sa tindira sa okay. Hoy, nag-usap ka niya. Gilabay ang bag, itsa sa kanan mo itong nakita na mga dokumento na akong tag-iyas okay. Na may address mo itong na-search. Pero I'm trying to say, even mga kawatan, that is part of the harvest. Bayot, part of the harvest. Munang mag-pray kita nga, gamiton sa Diyos ang atong church to pray for more harvest. Salamat sa mission support na idaki harvest sa magpayang walay sayang ang 1.5 na tong monthly ni Pastor John Ibin kay dagay harvest sa magpayang. Si Pastor John Ibin sige gwali sa school pila ng 1.5 na tong support ni Pastor John Ibin compare sa harvest nga maluwas ang mga tao. Si Pastor Rizzi 1,000 atong buwan unsan lang 1,000 compare sa mga harvest sa bukid sa San Luis mga nitibo. Sindagalas Karaga nagsubot ng 200 per month. Unsa ra ko ng 200 ibaylo sa harvest. Una di pa jud ka mo subot og mission. Inotil kang dako. Grabe ka, di ka magsulwining. Di ka maghatag gospel tracts. Di ka magtulog bata. Bisan pagtabang sa mission dalo ka. Nya mo adto ang langit. Luwas ka. May kalod, luwas ko kay baptist ko kay nagwali ang pastor ngang kaluwasan grasya una di ka mutabang sa uban. How dare you folks? Kalami unta daghan may missionary tabanganan. Are you still in me? Daghan kay harvest. Yung mga pastor lami kalami daghan pa itabang. That's part of the harvest. Unsay need sa tao kung hapit ako? We need to make every member a minister. Just 5 minutes more. Click anak. Tanang member minister.
Hello. Si pastor raman. Kinis Arnel kay grabe yung pagsuway sila negosyo ron. Dako na chance. Nil. Kay kasagarang missionary maminaw ko. Nganong nahiyong missionary. Kay daghan kay history. Struggle silang panginabuhi. So base si Juby o si Arnel ato ni sa dito mo Sri Lanka. Ingo pang Brother Luke. Unsa tong lugar nga wa missionary? The one God put in their heart, Philippines and what's Nigeria. Pastor, mukakita sa Nigerian, mukha siya, pang tusukon, pang pusilon, makakita ko sa video, Pastor, Nigerian, panganaon sa mga, sa may Nigerian, sa mga tao, Nigerian. Makakita ko sa video, Pastor, pang tusukon sa pusil. Grabe ka. Siya nga nung, grabe yung kasing-kasing, Pastor, kung mamatay ko, Pastor, duha yung giampuan, Pilipinas o Nigerian. If you go to Nigerian, don't contact me anymore. Because one man there, you kill. But it's okay as long as God will lead you in Nigerian. Grabe ang burden. Makita sa YouTube, pangtusukon ng mga bata. Every since the servants. Sarsar. Pagsulti mo doong ilasar. The last one, the misery Jesus saw the people. The last one, 5 minutes more. Unsay misery. He was moved with compassion because the people are fainted. Naluya ang pasabot sa naluya. Scattered abroad. Nagkatibulag, harass, trouble, batter, exhausted. Way mama, way papa. Sa Pilipinas, grabe naghanag mga bata. Battered, exhausted, kasakit. Kay way mangginikanan. Gibangbiyan. Kaya mga ang Pilipinas, number 1 nga agency nga magpadalag mga abroad. Biyan ng pamilya. Let's remember, dili mabayaran og kwarta ang kinabuhi sa pamilya. Nagbasa ko sa research na ang Pilipinas number 1 ta sa agency nga nagpadala og mga abroad sa gawas kay manginabuhi gibiya ng mga anak o pamilya kay nay kwarta. Folks, dili mabayrag kwarta ang relasyon sa ginikanan sa pamilya. Dili mabayaran. Dili mabayaran. Mga bata hurting, trouble, harass, battered, exhausted. Mamina kang look, bisan di ka kasabi in English, mutuoy mo luha. Nikat ka sa building kay gusto na ma-feel na ba siya papagmama. Ay, gusto siya na mugakos niya, di niya na ma-feel siyang kinabuhi. Nakainggoon sa ka-importante gid ang relasyon sa ginikanan o sa mga bata. Munang ka mga bata, nga namoy pamilya, pasalamat mong namoy papag na mama nga masambit man ninyo today. Kanay mga tao, niinom na lang usa ka litrong dishwashing soap. Namatay sa ospital 3 days. Nanggawas ang mga hilo ka ng dishwashing soap usa ka gitumar. Gusto lang mamatay to express the love from the father and the parents. Ingana ka importante. Wala sikreto, naksalamat ka pangitaon ka. Matug ka lang balay mag-away pa ta. First time ra ka nakatug ilabambam nag-away pa tang maayo. Ay di ko gana mga bata, bisasa na matong. Labi ng mga base. Kay kasagaran di kin mayo ending. Masuko naman mong tuluan mo. Salamat mo na mo'y ginikanan mo, barong pa na andun karon. Kay di mo gustong musunod mo na ngahitabo sa uban. Pasalamat mo na mo'y ginikanan, nag-ampo. Praise the Lord for the parents. Exhausted. Malipayon tanang, but deep inside na sila problem. Ayun me. Grabe ang kasikat ang K-pop industry. Sikat kay mga Korean nobila. Nangao may bulalo, nangatawa ang tindira. Kanang Korean ko no, Singaporean. No, Korean. Mura mga tao, mayang people, basta Korean, mura bitaw mo, mugilig na yung lawas. Akong Pilipino, wagin mangutana kinsa ko. Nangaon mi ba dito sa bulalo? Sir, Korean, siya no, Singaporean. Siya Korean, kaya anak ko, ako Pilipino, kung hindi mo interesar na ko. Korean, ko brother look, Korean no, hate nila Korean. They hate Korean, hindi nila Korean. Lahi ang Korean, lahi Singaporean. Kanang lami ilang pamilya kay, tungod sa K-pop nga mura bitaw, ang mga badge makitag Korean mura bitaw. Makilig. Ako'y nagasto ni Lok sa, kananan, wagin mo tana, are you Pilipino, wagin ganahan ako. Grabe ang young people karon. Makita lang Korean nobila mura bitaw. Kanang kilikis pati maurin kuan kayo. Bisang naras Brian ay kilig na day. Makita Korean bitaw murag
Uy, bisag Korean na, wa na Ginoo, battered, exhausted. Kung wa na Ginoo, mura nagkarnirong, way mo pala na impirlo, gyud Korean, pulsa pala. Kilig kay mga to ko, Korean. Kuno kay ba ko teknik nga nung Korean. Nagkuyog mi pitong ana sayo na. Di want Korean, di like Korean. Me asa Pilipino, wagi mo ingon lang kung kinsa ka. Dapil na tayo, lood na kay katay, dapil na tayo. Nga na ang tao ba? Pero bisan pag Korean, Singaporean, Chinese yan, Pilipinian, Sumilihon yan, tanang taong way Kristus kinabuhi, hurting, shepherd, scattered abroad. Mga tao gyapon na nga gi-consider nga way Ginoo nga mamatay sila, they go to hell. The last, people helpless, scattered, flat down, cast down. The only solution of the problem of the people is no other than Jesus Christ. Hello? Jesus Christ. Estudyante, taas kamot before I close. Tanang kamot, estudyante, raise your hands. Estudyante, tanawa. Halos kada semana namin sa school. Kay Lord, gibati na ko itong gibati na ko sa una. Estudyante, butang kamot. Don't wait for your pastor, go to your school and preach the gospel. Share the gospel to your classmate even today. Pastor, di ko kamao. Just quote John 3:16. For God so loved the world. Sige, gumaon ka. God loves your sinner. You'll go to hell for the wages of sin. Katong simple nga ABCD. Ayaw na paghuwat nga ang imong classmate maimpirno. Just tell them about Jesus. Hello, estudyante man. Balo siyang Diyos sa gospel. Libre tubig, libre balay. Nga naman, ikaw salamat ka. Libre ka tubig, libre ka balay. Kaya naminaw ka. Tawagi si pastor. Ayaw kadlok. Namimbro ka na ko. Ang kuna nga mimbro ka na ko. Nagpicture si Pastor Sabas. Pastor, pinana si Dasyame. Nanas amo ang balay. Kumutipas pagali ka nga nagpuyo na kag simbahan. Imo na ginangsa. Makasimba na kag Merkules. Makasimba na kag Domingo Holiday. Unya leader pagit sila sa young people. Mutipas pagali ka, imo na lang sa young people, gitrain mo simbahan. Napatay mga youth camp November 1, sila sa Maynila nang invite na Disyembre. Daghan kang ilang youth camp, mutipas gali ka, looy ka. Grabe ng tudlo nato. A person without God is not only lost, but hopelessly lost. Click anak. I have the last verse. I like this verse. Click. The one. Next one. Next one. Can you help me to read it? Go. A lost person. Can you help me read it? Go. A lost person is a blind man in a dark room looking for a black cat that is not there. Kung di ka kasabot ang bisayon. Kanak ko ng taong way Ginoo. Kanang taong lost person. Kanang taong way Ginoo. Mura ko nung nagbuta nga tao. Nisod sa ngit-ngit nga kwarto. Nangitag ngit-ngit nga iring. Ang ngit nga iring. Nangitag itom nga iring. Ngawa pagidiha. Grabe na wala, pastor. Akong balikon. Ang taong way Kristo. Mura nagbuta. Nisod sa ngit-ngit nga kwarto. Nangitag itom nga iring. Ngawa pagidiha. Buta pa. Nisod pag ngit-ngit na kwarto, ang gipakita, ito ang pag-iring. Nawa pag-idiha. Ingan na ang picture sa taong kwartahan, malipayon, but di ni Jesus Christ. Sandi ka na to, pwede ka magamit sa misyon. Kasi amen? Sinanilya na balik ayos, tanang halin sa ayos, ihatag ka na si Mana para sa misyon. Praise the Lord! By all means. Members, this morning, before I close, let's pray for the harvest. Hello. Estudyante, ayaw pabiling sa bangko, ina ang Ginoo karon. Lord, tagaay ko kaisog, makashare ko sa harvest. Nano ko'y group chat gihimo, ako pang ipakanibang ma-idot na nakalimot ko. Maghimo tag GC, mao ni ha? Kada adlaw, una kay nasiran. Just for the update ko, nag-imdula. Di ko mapakialam kung dili tanan, but naadyo mo participate. Kung na kay na-witnessan is ibutang sa JC. The purpose para ma-monitor na ito, malipay tagpili na kadungo sa gospel karong every semana. Okay? Pastor, 5 ako i-share. Kung na-picture maayo. Kung na makakagiilan ako nimo, I don't care also.
Kaya di makamatubang na ako, mga tubang mata sa Dios. Basta na make sure ako tuyo para na i-report. Ayaw na lang na, Ginoo ta matubang. Let's pray for the harvest. The harvest is plenteous, but the labors are few. Salamat nga saved ta. Kumusta yung Mama Edmar? Nanawag siya, pastor, si mama mo, dying na. Okay pa mama niyo? Okay pa? Gitubuhan mo, hindi ayaw tubuhi. Ang ako una nasod, pastor Edmar, nasulwiningan na ba siya? Tama, nag-Bible study, day ko nagdawat na sa Ginoo ang pamilya ni Edmar. Wala na kay labot, kung tinuod bagdili, importante o sa kay nakadawat ni Kristo. Kung wala tayo labot, tinuod ba, importante nakadawat ni Kristo. Are you with me? Hello. Pray for the harvest. Jesus is the Lord of the harvest. Let's pray for the harvester. Mag-pray tang daghan pa'y tawgon sa Ginoo. Amen. Mag-ampot ang daghan pa'y tawgon sa ministry. Si Oscar, pwede ka mayong missionary, Oscar. Daghan kayo harvest. Daghan kayo harvest. Si Bambam raway interesado mong missionary? Kitang tanan, pwede mayong missionary. Amen ba? Heavenly Father, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Lord, bisa kung saan na magsinggit without the conviction from the Holy Spirit. Lord, gospel tracks makahatag lang may step by step. Di nagsulti, gospel track sa una. Karong si manahon na, Lord, na ang tayo mo participate sa harvest. We need more laborers. We need more harvester for the harvest sake. Lord, we need more laborers. Dili tanan magpastor. Dili tanan mag full-time missionary. Dili tanan mo adto sa foreign field. Pero kaming tanan pwede makashare sa gospel ni Jesus Christ. Bless our church. Salamat Lord, among church ginagamit as a sending na mga tabangan na mo lokal man, matabangan man nga foreign. Salamat Lord niya si Pastor Gerson kanunay manawag nako para mag-atiman og mga pastor, mga missionary ipasapasa para ma-present sa mga churches ang burden for the lost people. Lord, the harvest is plenteous, but the labors are few. Tabangi Lord ang among simbahan. This morning, Kristohanon, may mga bisita namo. Kung wala pa ka nakadawat ni Kristo para sa mga bisita, tagaan ta kagamay ng invitation 30 seconds. Kung dili pa ka save, katong gisultihan ako na lang mo share sa office ninyo. Members, estudyante, ikaw estudyante, mukumit ka karong simanahon na, pastor, help me pastor, please pray for me pastor, please pray for me pastor. Unas tanan mo hatag sa ko gospel tracts. Step by ayaw lang kalita basin mabaguhan ka. Hatag sa ko gospel tracts karong simanahon na. Kung ikaw willing ka mo share sa harvest, muhatag sa ko gospel tracts pastor, estudyante ka, imo nang goal karong simanahon na, pastor, makahatag sa ko gospel tracts sa ako mang classmate first. I can give gospel tracts to my classmate. I can give gospel tracts to my neighbor. I can give gospel tracts to my friends. If that is you, ikaw na alis altar, makatabang ka sa harvest. How about your classmate? Sure ka sa heaven, but how about your classmate? If that is you, Lord, tabangi ko Lord tayo kaisog, manghatag ko una gospel tracts nga basahon sa pulong sa Dios. Kinsay mo sultihan, dali alis altar. Dali, let's just pray. Men ka, young people ka, ladies ka, pastor, help me. Gusto ko mo partner sa harvest. Mutabang ko financial, mutabang kag tudlo sa bata. Every Sunday, every Saturday, extension classes, winning souls for the man. Mutabang ko, if that is you, musupot ko daghang mission, mutabang pa ko, dugangan pa kong mission giving. If that is you, come to the altar. Come on, come to the altar and talk to God. I want to increase my mission giving from 50 to 100, from 100 to 150, from 150 to every week. I want to increase my mission support. I want to help our church. Lord, please pray nga makatabang kong share the gospel to the harvest. Jesus Christ is the Lord of the harvest. Just pray. Estudyante, dali. Ayaw mo pabilin sa bangko. Just pray. Unsay imong response sa harvest. Ang harvest, grabe yun. Kung di man ka busy, makatabang kang share sa imong seatmate, sa imong office mate, sa imong classmate, makahatag gospel trust, makatabang ka sa misyon. Just pray for the sake of the harvest. The harvest is plenteous, but the laborers are few. Kung nga namoy partnership sa harvest, wala man tagiluwas ba para mag-ingkod? God does not save us to sit down in the pews. God does not save us to sit down in the church. Wala man tagiluwas para maato ng langit. Iya wala to task that we need to be fulfilled. We need harvester. Young people, ayaw mo hallelujah. We need more Sunday school teachers. Sunday school teaching extension every Saturday. Not only for you, magtabang ta.
magsuporta sa misyon. O di man takad to sa bukid, ila Pastor Reggie, pero nagtabang tagbayad siyang motor sa mga misyonary. Si Pastor Junibe nagtabang tag 1.5 kada buwan sa iyang motor. Kalindot makatabang sa mga misyonary. Di matakaad to sa mga pastor sa Caraga, pila ka pastor atong gitabangan, bisan 200 na lang ang buwan. Daghan kaayo dili pagid makaya tanan, but at least we partner with them. Lord, gamita akong negosyo. Use my business, use my salary to partner with the missionary through our mission support giving every Sunday. Student, just give gospel tracts to your classmate. Share to them about the love of God. Dili na ako pwede maadto pa sa inyong school to share the gospel. Musulti ta, mang-invite tag bisita. Let's pray for them. Kung walay Ginoon na mga tawanan, they go to hell. Let's pray for them. Let's share the burden. Let's share the love to our classmate. Please pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Tabangi among mga membro, Lord. Dili man mi dato financially, but by your grace and mercy, we can be able to partner the missionary, local or foreign. I do not care what is status, local or foreign, as long as they go to the field. Lord, tabangi ang church members. Help them to grow more. Makashare sa gospel, makamaugin unta, Lord. Dili pwede nga digid ka mao, Lord. Dapat makamaugin mo sulti. Unsaon pag-share sa gospel. Na kami makasala, mamatay mi, matuming impierno. And what we need is the Savior Jesus Christ. Just accept by faith, plus nothing by faith, and trust by faith. Simple as that. Tawangi mi, Lord, salamat sa among mga lesson. Nga di kami mubati kaluya sa harvest. Pasaylo ami, Lord, nga sometimes mubati mi kaluya sa harvest. Forgive us, Lord, nga na yung mga time maluya mi sa harvest. Salamat sa reminders. Salamat for teaching us right now. This is my prayer in Jesus' name I pray. Amen and amen. Is the shepherd voice I hear out in the desert dark and drear, calling the sheep of God and stay far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. All go and help the shepherd guide, help him the wandering ones to find. All bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring him in, bring him in, bring him in from the fields of sin. Bring him in, bring him in, bring the wandering ones to Jesus.